mata! Wala tayong flood control! Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Crime will not and does not pay. Yan ang babala ng ICI sa mga korap at balak pang mangurap. At sa mga sangkot sa flood control scandal, down to the last man, kakasuhan. May mga una na ngang masasampulan. Isang former DPWH official, 2 senador at isang dating congressman. Paborito raw nila ang flood control projects dahil malaki ang kikitain. Pero ngayon, mga kasong bribery at plunder ang maaari nilang kaharapin. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Kapampangan, Mayam Abengi. Simulan na natin ang agenda. Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at resigned Congressman Saldico pinakakasuhan na ng plunder ng ICI. Ilan pang personalidad damay din. 3 air assets ni Saldico kumpirmadong wala na sa bansa. Nasaan kaya? Unfair daw, pahayag ni Congressman Kiko Barsaga laban sa Philippine Coast Guard, pinalagan ng ahensya. Panukalang Pogo ban, pirmado na ni PBBM. Matapos sumadsad sa all-time low, halaga ng piso, nakabawi kontra dolyar. At Avengers star Chris Evans, isa ng tatay. Tila narinig na ng ICI ang pagkainip ng publiko sa takbo ng investigasyon nito sa flood control corruption scandal. Pinakakasuhan na ng komisyon sa Office of the Ombudsman ng ilang senador at dating opisyal ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Hannah T. Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ngayong araw, inihain na nila sa Ombudsman ang isang report na naglalaman ng scheme sa flood control scandal. Sangkot umano doon sina Villanueva, Estrada at Co. Pati na rin sina dating Representative Mitch Cahayon-Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Posible raw silang nag-commit ng plunder, direct or indirect bribery at korupsyon. The scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives. Idinetalya ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. ang scheme. Nilalapitan umano ng mga mambabatas si dating DPWH Engineer Henry Alcantara para sabihing may budget allocation para sa flood control projects. Ito raw ang favorite nilang mga proyekto dahil 25 to 30% ang kickback dito kumpara sa ibang projects na nasa 10% lang. Matapos niyan, inuutusan ni Alcantara si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez para makagawa ng list of projects base sa budget ng proponent. Inilalakad ito ng isang nagngangalang Carlo Rivera para umusad ang projects. Sa oras na matuloy ang implementasyon, dito na nati-trigger ang SOP o tongpats sa mga mambabatas.
With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Una nang binunyag ni Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearings na may di umano'y 150 million peso kickback na natanggap si Villanueva noong 2022 sa isang 600 million peso flood control project, pero hindi raw ito alam ng senador. Taong 2024 naman, inutusan siya ni Bernardo na gumawa ng list of projects para kay Estrada. Nakatanggap daw ng 25% ng 355 million ng senador. Si Ko naman ang itinuturong may pakana sa billions worth of insertions sa 2025 national budget na ngayon hindi matukoy ang lokasyon. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Naninindigan si Villanueva na matagal na siyang nagkwestiyon sa Senado tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Aaralin pa rin daw ng kanilang kampo ang naging referral ng ICI sa Ombudsman. Sa oras na tuluyang makasuhan ng mga senador, sabi ni Senate President Tito Soto, magiging prudent siya at susundin ang rule of law. May due process din at system of check and balance para maprotektahan ang karapatan ng mga individual at mga institusyon gaya ng Senado. Ito ang panibagong hamon sa higher chamber matapos pumutok ang pork barrel scam noong 2013 nang masangkot din ng ilang mambabatas kasama si Estrada. Si Villanueva naman, pinadismiss din noong 2016 kaugnay ng alleged misuse ng kanyang PDAF noong siya pa ay si Bac Party List Representative noong 2008. Tuloy-tuloy lang daw ang investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Babala nila sa aspiring criminals, crime will not and does not pay. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. For the first time in history, posibleng isapubliko ng Ombudsman ang preliminary investigations nito sa mga kaso. Una sa listahan ang lumalawak pang iskandalo sa flood control projects. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo, nag-uulatang live mula sa Quezon City. Joan, ano ang nagtulak naman sa Ombudsman para ito'y gawin? Corina, pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na i-livestream ang preliminary investigations ng tanggapan, lalo na kaugnay sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng kanilang transparency efforts, paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Kung pwede i-livestream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public in nature. Kaugnay nito, isa sa publiko na rin daw ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon sa 2016 at 2019 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva na nauna ng tinawag ni Remulla bilang surprise secret decision para raw matuldukan na ang mga haka-haka at usapin tungkol sa issue. It's public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Mga desisyon sa criminal at administrative charges ang ilalabas ng Ombudsman ayon kay Remulla. Sa usapin naman ng flood control scandal, formal nang inihain ng ICI ang kanilang recommendation of charges dito sa Ombudsman. Ani Remulla, bukas sila sa mga rekomendasyon ng ICI, kaya pwede na nila itong pag-aralan at itinuturing na rin nilang ripe for action. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices.
Inaasahan din ng Ombudsman makakapagsampa na sila ng mga kaso sa Sandigan Bayan ngayong November 25. Kaugnay ang 6 na anomalous flood control projects. Isa na nga rito konektado sa SunWest Construction na co-founded ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. May matataas na opisyal din daw na sangkot at maaaring ma-indict sa mga magiging kaso sa Sandigan Bayan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino ang mga opisyal na ito. Maaari silang humarap sa mga kasong malversation, bribery, falsification at iba pang corruption-related charges. Salary grade 27 and above naman ang mga opisyal na maaaring kasuhan sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, 13 reklamo na kaugnay sa flood control scandal ang under preliminary investigation. Ang mga nasabing reklamo ay inihain ng DPWH at COA at kabilang sa mga sangkot dito ang government contractors na sina Sara at Curly Descaya, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Mayroon na ring initial reports ang Ombudsman patungkol naman sa 421 flood control projects sa bansa at sisiyasatin daw nila ang mga dokumentong hawak nila para makita at mapatunayan kung talaga ba ang ghost projects ang mga ito. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. So, Joan, wala bang nagtatanong sa mga media kasi simple lang mag-isip ang maraming tao, kung may makukulong ba? Posible ba yon? May makukulong ba bago mag-November 30? Corina, kanina sinabi ni Ombudsman Remulla na talagang dadaan sa due process lahat ng mga magiging pagdinig nila dito, lalo na kaugnay dito sa kaso ng mga flood control scandal. Pero sinisiguro daw nila na hindi nga matatapos itong pag-iimbestiga ng walang makukulong at walang big fish na mapapanagot sa likod nitong mga ghost and anomalous flood control scandal. So yan yung aabangan natin sa patuloy pa na pagsisiyasat ng Office of the Ombudsman at maging ng ICI. Corina. Okay, maraming salamat si Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Quezon City. Hindi itinuturing na secret decision ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang naging pagbaligtad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa 2016 dismissal order kay Senador Joel Villanueva. Pero pag-aamin ni Carpio sa On Point ng Billionario News Channel, nagulat siya sa desisyon ni Martires. That decision, I understand, is in the case management system of the Ombudsman. I think we can call it unpublished instead of secret because it was not published. I mean, nobody knew about it. But it was there, I think, in the system itself. It was decided by then Ombudsman Martires, and so it's part of the records of the office, but he did not publicize it. That's the problem. 2019, ang baligtarin ni Martires ang utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na patalisikin sa pwesto si Villanueva dahil sa PDAF scam. Tanong ni Carpio nang magdesisyon si Martires, nabigyan ba ng kopya ang naghain ng reklamo laban sa senador? Dahil kung hindi, posibleng mabuhay ang kaso. On the part of the public official charged, he has a right to ask for a motion for reconsideration. Now, if it's reversed, the prosecutor should also ask for a reconsideration. He should be given also the chance. Could you clear that up? Because the fact that it appears, sir, no one knew about this decision of Ombudsman Samuel Martires. Who was going to file an MR? That's a good question. We don't know if the prosecutor in this case was notified or not. If he was not notified, well, he should be allowed to file a motion for recon. If the prosecutor was not notified, does he still have a chance to be able to do this now? To be fair to the prosecution side, they should be given a chance to file their own MR. 6 years later? You think so? Well, yes, because the MR is 10 days from notice. From the time you receive. If you weren't notified. If he wasn't notified officially, then
But since it's publicized already, he should do it now. Wala nang lulusot na substandard flood control projects. Yan ang pangako ng DPWH matapos buuin ang Technical Working Group na bubusisi sa mga proyekto. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Pinulong ni Public Works Secretary Vince Dizon ng ilang ekspertong kasama sa bagong Technical Working Group na susuri sa mga flood control project proposal. Kabilang dyan si UP Resilience Institute Professor Mahar Lagmay, Environment Undersecretary Carlos Primo David, mga hydrologist at iba pang eksperto sa water resource management. I'm asking this group to vet the plans and if they say the plans are good and the plans will have a positive effect on flood mitigation in various areas, then we will put those plans in the 2027 budget. Ito raw ang grupong magbibigay ng ekspertong opinyon at pananaw sa muling pagpapagawa ng local flood control. Pag ito ay hindi pumasa sa mga experts natin, hindi ko yan ilalagay sa 2027 NEP. Inaantay na rin ng ahensya ang master plan para sa 18 major river system sa buong bansa na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Dagdag ni Dizon, kaakibat ang hakbang na ito ng pagpapalakas sa transparency sa bidding process para maengganyo ang mga competent na contractor na magbid muli sa local infrastructure projects. Gagawin nating mas stricto ang procurement nitong mga project na to para siguraduhin na wala nang diskaya, wala nang wawa, wala nang sims, at yung talagang mga contractor lang na may experience, na may track record, na may financial capability para gawin itong mga proyektong ito. Target ng DPWH na agad masimula ng paglalagay ng tamang flood control project sa Pebrero para agad itong maisama sa panukalang 2027 national budget. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Patikim pa lang daw ang protesta kontra korupsyon noong September 30. Sa bagong pagkilos sa Nobyembre, asahan daw ang mas maraming ralista at ang panawagang panagutin si VP Sara at PBBM. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Lahat ng sagot! Mas malaking protesta ang paparating sa Bonifacio Day. Ito ang banta ng 22 grupo na ngayon pa lang ay naghahanda na para sa kanilang malawakang pagkilos sa November 30. Mula sa grupo ng mga kabataan, kabilang ang senior citizens, health workers, hip-hop artists at iba't ibang sektor ng mga manggagawa sa mga nagpahayag ng kanilang pakikiisa. Nananatili ang lahat ng rason para kumilos ang mga manggagawa. Narinig nyo naman po yung mga issue, mababang sahod, kawalan ng katiyakan sa trabaho, hindi ligtas na lugar pagawa. Habang binabarat kami ng mga kapitalista, malalaking negosyo, pinagnanakawan naman kami ng gobyerno. Simple lang naman po, araw-araw kaming nagpapakapagod, kayod galabaw kami araw-araw para lang may mauwi sa pamilya namin. Para sa Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK, bagaman may investigasyon na tumatakbo ngayon, tila may nakakalusot pa rin na malalaking tao. Muling inulit ng KBKK ang panawagang isama sa listahan ng mga sinisilip na opisyal ang Pangulo at Pangalawang Pangulo dahil imposible raw na wala talagang kinalaman si PBBM gayong 3 beses na siyang nakapirma sa national budget. Ang ayaw ng grupong ito, maulit ang kinalabasan ng pork barrel scam kung saan maraming inimbestigahan pero wala naman talagang nakulong. Si Virginia Binosa Lurin ng Greenpeace ninanawagan ng konkretong aksyon laban sa climate crisis. Ang Climate Accountability Act kasi nila na pinakaunang proposed legislation para panagutin ang malalaking polluter sa bansa, hindi pa rin naipapasa simula ng una itong maipasa sa 19th Congress noong 2023. Ang Greenpeace ay nananawagan ng climate accountability. Ang sinasabi namin, imbestigahan at tapusin ang investigasyon na ito sa corruption at naniniwala kami na ang corruption kasabay ng pagpapabayaan natin sa mga carbon majors, sa mga malalaking kumpanya na kung saan nagdudulot ng climate crisis ay patong-patong na inhustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Bago ang November 30, may weekly Black Friday protest sa National Capital Region sa November 7,
14, 21 at 28. Ang religious group na One Faith, One Nation, One Voice, hinikayat ang Catholic faithfuls na tumindig laban sa katiwalian. Mensahe ng grupo, kasalanan ang manahimik dahil ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pakikiisa sa masa. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Maglalabas na ng show cause orders ang COMELEC sa higit 20 government contractors na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban. Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga kontraktor na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Sa dokumentong ipinakita sa media, dated October 14 ang certification na inisyu ng Department of Public Works and Highways. Sa 53 contractor donors na naitala ng COMELEC, 27 ang nagkaroon at may existing contract sa pamahalaan. Ibig sabihin po ba ay wala ng liability yung 26 doon sa hiningi natin na listahan? Hindi naman po. Ang sinasabi lang po natin, hindi sila government contractors, public works contractors, and therefore hindi sila pumapailalim sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Hindi pa pinapangalanan ng COMELEC ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Pero sa inisyal na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, ilang kumpanya ang nakita naming may koneksyon sa ilang public officials. Una sa listahan ang Unakim Construction na nakapangalan kay Romel Diacen Jr. Anak ni dating Kalinga Governor Floyd Delia Diacen at pinatay na Vice Governor Romel Diacen. Kapatid siya ni former board member Mark Aldrich Diacen na natalo noong nakaraang eleksyon. Ang Centerways Construction and Development Incorporated ni Lawrence Lubiano na nag-donate ng 30 million pesos sa kampanya ni Senator Cheese Escudero. Ang 1116 Construction na pagmamayari naman ni Maria Criselda Margarita Dada Beltran, daughter-in-law ni Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran, at kapatid ni Apalit Pampanga Mayor Oscar Junte Tangco. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mula 2016 hanggang 2025, nakakobra ng 127 infra projects ang 1116 Construction sa Region 3. Katumbas ito ng 10.3 billion pesos at karamihan ng mga proyekto makikita sa Pampanga at Bulacan. Ang Prismodial Construction and Development Corporation, kung saan ang authorized managing officer ay si Jofel Canque Valmosina, anak ni former DILG Undersecretary Chito Valmosina at ang second nominee ng Sagip Party List, kung saan kasalukuyang nakaupo si Paulo Marcoleta bilang representative nito sa Kongreso. Ang Octagon Concrete Solutions Incorporated na una nang iniulat na partly owned ng asawa ni Sorsogon 1st District Representative Det Escudero. At ang JELM Construction ni former Tanawan Leyte Board Member Elmer Magdalaga. Patuloy ang aming pagsusuri sa mga kontraktor na inilabas ng COMELEC at kung ano ang kanilang koneksyon sa mga nasa pamahalaan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, patuloy ang investigasyon ng poll body sa mga kontraktor na certified ng DPWH na may existing contract sa pamahalaan. Kahapon din ay minarapat na ng ating pong Political Finance and Affairs Department na magpadala rin ng sulat muli sa DPWH with the permission ng Commissioner in Charge para sa 31 naman na mga possible public works contractors para sa 2025 national and local elections. Una nang sinabi ni Garcia na bawal sa mga government contractor ang pagbibigay ng donasyon sa mga kandidato at bawal din sa mga kandidatong tumanggap ng donasyon sa mga kontraktor. Maaari raw kasi itong lumabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ang mapatutunayang lumabag ay maaaring patawan ng isang election offense o katumbas ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from public office. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mga umano'y ghost farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng higit 1 bilyong piso ang naging batayan ng reklamong plunder, graft at malversation laban kay dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co. Ang ilan sa mga proyektong ito sabay-sabay na na-award at halos sabay-sabay ding natapos ng iisang kontraktor. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive Agenda Report ni George Cahiles. October 3, 2022 nang aprobahan ni dating Masbate Governor Antonio Co. ang resolusyon ng Bids and Awards Committee ng Provincial Government na nagdedeklara sa winning bidders ng 26 na road project sa lalawigan. Sa mga ito,
23 ang napanalunan ng 4J Construction na halos 200 million pesos ang kabuuang halaga. Karamihan sa kanila, rehabilitation and regraveling o muling paglalatag ng graba sa lupang kalsada. Ayon sa mga complainant, October 5, 2022 nang sabay-sabay sinimulan ang mga proyekto. At sa mga dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel, halos sabay-sabay din natapos ang mga proyekto. Halimbawa, ang 2.5 kilometrong Sitio Pandayan-Sitio Cueva Road sa Placer at higit 1 kilometrong Gindawahan-Tubog-Bugang Road sa bayan ng POV Corpus natapos noong October 10, 2022. Ang 2 kilometrong junction Sampad Victory Baybay Road sa bayan ng Balud at ang 2.25 kilometers na Settlement Malbug Road sa bayan ng Kawayan natapos noong October 13 o 8 araw matapos simulan. At ang 5 kilometer na Salvacion Kasamongan Road sa Balud at ang 2.5 kilometers sa Santa Maria Mabuhay Lumoklok Road sa Mobo natapos noong October 14, 2022. Ang problema ayon sa mga complainant, hindi umano nakita ng mga residente malapit sa project site ang mga proyektong ito. Naabutan mo ang kamino na yun sila. Tapos may nakita ka mo doon na nagtrabaho sa kamino. Mga heavy equipments na itong mga may igo ko talaga nag-bulldoze pero hindi tapos. Hindi mo natapos. Mga 2022. Hindi. Nasa itong paligid ng year 2022. Tira na heavy equipment na nakita nila. Sad lang. May equipment. May nakita ka mo din na equipment na nagtrabaho? Why? Sa kanilang rehistro sa Philippine Contractors Accreditation Board, ang accredited managing officer at may-ari ng 4J Construction ay si Jason Rosero Arevalo. Si Arevalo ay board member sa Masbate mula 2013 hanggang 2022 bago sumabak sa construction business. Ang 4J Construction ay nasa category Small B at D sa pamantayan ng PICAB. Ibig sabihin, ang kumpanya ay may net worth na hindi bababa sa 2 milyong piso at hindi lalampas sa 6 na milyong piso. Pinapayagan din silang magkaroon ng proyekto sa pamahalaan na hanggang 30 million pesos. Kung talagang susundin ang rules ng PICAB, sila yung nagre-regulate ng mga kontraktor na hanggang saan ang volume of transaction na pwede nilang gawin. Dito, kung nagkaroon siguro ng special treatment dahil dating political allies. So, gano'n naman talaga dun sa amin sa Masbate. Kapag kalinyada ka, parang special child ka, special treatment din nagbibigay sa iyo. Katulad dito sa kontraktor na to na 4J. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 4J Construction. Ayon sa mga source ng Billionaire News Channel, June 20, 2025 nang ipag-utos ni Deputy Ombudsman Dante Vargas na noong panahon na iyon ay officer in charge ng Office of the Ombudsman na i-refer sa Fraud Audit Office ng Commission on Audit ang 14 sa 28 mga reklamo laban sa dating Governor Ko. Kailangan raw hintayin muna ang report ng COA bago maaksyonan ng Ombudsman. Nauna nang sinabi ng kampo ni Ko na hindi na flag ng COA ang mga proyektong subject sa plunder, graft at malversation cases laban sa kanya. Dagdag pa nila na politically motivated ang mga kasong isinampa kaugnay sa di umano'y ghost road projects sa ilalim ng kanyang pamumuno. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Isang much-needed win para kay Filipina tennis sensation Alex Ayala. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Guidicelli. Mateo. That's right, Willard. Maraming salamat. Alex Ayala finally ending her streak of 3 early exits. The Pinay tennis star advanced to the round of 16 ng Hong Kong Open after defeating Katie Boulter of Great Britain, who retired sa second set due to an injury. Boulter was trailing 4-6 and 1-2.
After that match, Ayala couldn't help but gush about the support of Pinoy fans. She also had nothing but kind words for Bolter. I'm a little out of words. I think this time of the year is a tough moment for a lot of players, physically and mentally, it being the end of the season. So I hope that Katie can take this time to recover and just look back at her season proudly. Ayala, who is ranked number 51 in the world, will next face number 21, Victoria Mboko of Canada. Challengers come face-to-face as another historical event unfolds in the world of boxing. The Thrilla in Manila 2. Rocking the ring and exchanging blows, new champions await us. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay, live from the Araneta Coliseum. Sheila? Mateo, 5 dekada na nga ang nakalipas mula sa the legendary Thrilla in Manila. Ito ay sa pagitan ni Joe Frazier at Muhammad Ali na naglagay sa Pilipinas sa mapa ng boxing at tinuturing na pinakamatinding laban sa mundo ng boxing. Pero ngayon, mabubuhay muli ang alaman sa Thrilla in Manila 2. Dito pa rin yan sa the historic Araneta Coliseum sa ilalim ng MP Promotions ni pamansang kamao Manny Pacquiao with partnership of International Boxing Association. Kasado na ang lahat para sa 13-bout card, isang araw ng aksyon, tapang at karangalan para sa Pinoy boxing. Sa main event, magdedepensa si World WBC strawweight champion Melvin Jerusalem kontra South African Shiakolwa Qusay sa isang 12-round bout. Magtutuo sina Ifugao sensation Carl James Martin at Aran Depae ng Thailand sa isang 10-round match-up. Hangad naman ni Olympian Yumir Marshall na depensahan ang kanyang WBC International Middleweight title laban kay Eddie Colmenares ng Venezuela. Si Marlon The Nightmare Tapales naman ay magsisikap na ipagpatuloy ang kanyang pagbangon laban kay Fernando Toro ng Venezuela. Samantala, isang bagong milestone para sa pambansang kamao. Opisyal nang itinalaga ang 8th Division World Champion na si Manny the Pacman Pacquiao bilang Vice President ng International Boxing Association o IBA. Isang posisyon na muling magbibigay diin sa kanyang adhikain na itaas ang antas ng boxing sa buong mundo. Sa ginanap na press conference sa Novotel, ibinahagi ng dating senador ang kanyang mga plano in partnership with IBA. It's really important to support the young kids, especially the grassroots level, so to develop a good fighter, and that's what IBA plans to do with our President Omar. That we are going to establish a Manny Pacquiao Boxing Academy not only in the Philippines and but in different countries in the world, especially in Dubai. We're planning to start in Dubai this either early this year or early next year. So that's what we are planning to do. But our goal is to put up Manny Pacquiao Sports Academy, not only boxing but major in boxing, but in any sports. We're going to develop young athletes. Mateo, ramdam nga ang excitement dito sa loob ng Araneta Coliseum. Sa pagpasok nyo sa main entrance, makikita nyo ang may exhibit. These are my background, the images na nangyari talaga noong 1975. Apart from that, may mga memorabilia na nakadisplay dito. Kasama na rin ang art of painting ng the only Filipino-Asian inducted sa West Coast Boxing Hall of Fame, si Mr. June Aquino, commemorating, of course, the Thrilla in Manila. Sheila, may update na ba tayo sa mga laban dyan?
Yes, Mateo, meron ng mga matches na natapos pero isa sa mga nagpasabog dito kanina is si Eman Bacosa. Tinalo niya ang kapwa Pinoy na si Nico Salado sa kanilang 6-round lightweight bout via unanimous decision. Aabangan pa natin yung Mir Marshall, Marlon Tapales, Cara James Martin at syempre at ang ating main event na si Melvin Jerusalem. Maya-maya lamang. Thank you, Sheila. No, last question. We all know Manny Pacquiao is fighting again in the future. Has he signified who he wants to face? Yes, Mateo, kanina sa press conference sa IBA, well, we know that he is the newly appointed Vice President ng International Boxing Association at isa nga ito sa mga naitanong sa kanya kung sino ang gusto niya o may preference pa siya na gustong makalaban sa January 2026. Meron daw speculations na ito ay si Floyd Mayweather, ito ay si Lomachenko at isa pang fighter. Pero kung siya daw ay papipiliin, he would love to have a rematch with Floyd Mayweather. But, negotiations still ongoing with top-ranked promotions once the decision is final at dun sila magre-release ng official announcement. That is for the match sa 2026. Alright, maraming salamat. Sheila Salaysay reporting live from the Araneta Coliseum. Salamat. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, binanata na naman si PBBM. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules. Sa Marcos Highway, SM Marikina, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Nakabalik na sa kani-kanilang mga bahay ang ilan sa mga lumikas matapos ang bakbakan ng dalawang armadong grupo sa Tipo-Tipo, Basilan. Halos balik normal na rin ang sitwasyon sa bayan. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Nakauwi na si Linar Verba matapos matrap ng 2 araw sa isang gusaling kanyang pinagtatrabahuan sa Tipo-Tipo, Basilan. Naabutan kasi siya nang sumiklab ang bakbakan ng 2 armadong grupo sa sentro ng munisipyo. Pero ngayong araw, halos balik normal na ang sitwasyon sa Tipo-Tipo. Nakabalik na sa kanilang tahanan ang ilan sa mga pamilyang naapektuhan sa nangyaring engkwentro. Pero naiwan naman ang mga bakas ng marahas na sagupaan. Gaya sa bahay na ito na nasira ang isang bahagi ng bubong. Makikita rin ang mga tama ng bala sa roll-up door ng ilang commercial establishment at sa ilang pader. Ayon kay Basilan Governor Muji Bataman, naging matagumpay ang kanilang negosasyon sa dalawang magkaaway na grupo. Tumugon sila sa panawagang tigil putukan at pag-usapan ang kanilang naging hidwaan. Kagabi pa bumalik na ang iba at kanina ang dami ko na rin nasalubong nagbalikan na anong tinext ko ang DSWD, andun sila sa Municipal Hall ng Tipo-Tipo, ang dami na rin tao doon. Unang-una, pwede na silang bumalik
sa ngayon. Pero siyempre nung pumunta kami, nakita namin merong mga 12 to 16 na yung bala ng M203 na hindi pumutok. So yung AFP pati PNP parang nag-invite, inantay nila yung EOD para lang matanggal yung mga bala ng M203 na hindi. Ang pagpaslang kay Ustads Nadsri Tarahin na isa ring MILF member sa Lamitan Bus Terminal no October 21 ang pinaniniwala ang naging ugat ng bakbakan. Pero iba naman ang bersyon ng Office of the Municipal Mayor ng tipo-tipo. Sa isang pahayag, sinabi ng opisina ng alkalde na ang pagkamatay ni Sayang Ilahin ang siya umanong nag-udyok sa mga pamilya at ilang MILF member na lusubin ang munisipyo at maghiganti. Si Ilahin ang isa sa 2 sospek na nagpaputok ng baril sa isang checkpoint ng PNP at SCAA sa tipo-tipo proper no October 26. Umabot daw sa 200 armadong individual ang lumusob sa tipo-tipo proper at tinarget maging ang bahay ni tipo-tipo Mayor Tong Istarul. Ayon naman kay Hataman, dapat hintayin at respetuhin na lang ang magiging resulta ng investigasyon ng PNP. Tumugon naman dito ang magkabilang panig sa kanyang panawagan. Antayin yung investigation, at the same time kung ano yung magiging investigation namin. So wala munang movement. Dahil inuna ko sila dahil siyempre sila yung pamilya na pinagsimulan ko. Parang sinasabi lang nila, pumunta sila doon kasi gusto nilang sa katarungan. So yung sabi ko naman sa kanila, antayin natin yung process ng investigation. Sinabi naman ng Lamitan PNP na paghihiganti umano ang motibo sa pagpatay kay Ustads Tarahin. Naaresto nila ang 2 lookout pero nakatakas naman ang gunman. May kinalaman daw ito sa awayan ng 2 pamilya. Samantala, dumating na sa Basilan ang 2,500 family food packs na pinadala ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan sa bakbakan sa tipo-tipo. Agad din itong ibinahagi sa mga apektadong pamilya. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Nakalusot! Habang hindi pa rin matukoy kung nasaan talaga si dating Congressman Saldico, kumpirmado namang nasa ibang bansa na ang 3 sa kanyang air assets. Narito ang agenda report ni Hannah T. Wala na sa Pilipinas ang 3 air assets ni Zaldico. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang 2 niyang Agusta Westland helicopters inilipad sa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11 isa-isa. Ang kanyang 2 billion peso Gulfstream aircraft naman nasa Singapore na mula pa August 16. Ayon sa source ng Billionario.com, ang mga eroplano at helicopter ni Ko ay pag-aari ng kanyang mga kumpanyang Misibis Aviation at Hightone Construction na kasalukuyang nadadawit sa flood control scandal matapos maitalang number 9 sa top 15 flood control contractors ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang CAAP ang nag-report sa gobyerno na tinangkaraw ng mga kumpanya ni Ko na i-deregister ang ilang chopper, isang step na kailangan bago ibenta abroad. Pero naharang ito matapos maglabas ng standing order ang ahensya. Kabilang sa luxury aircraft fleet ni Ko ang 2 Agusta Westland AW139, isang Agusta A109E at ilang Bell choppers na umaabot sa halagang 2.7 billion pesos lahat. Meron din siyang Gulfstream G350 jet na nagkakahalagang mahigit 2 billion. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, lahat ng air, land at sea assets ni Ko ay target ng ipasiz ng gobyerno kasama ang bank accounts, vehicles, sea vessels at mga luxury property nito. Matatandaang nag-resign si Ko sa Kamara matapos lumabas ang aligasyon na nakatanggap siya ng porsyento sa ghost at overpriced projects. Ilang buwan na rin siyang overseas matapos magdahilang nasa US siya para umano sa medical treatment. Si Ko ang posibleng isa sa mga unang mambabatas na mapapatawan ng kaso sa malawakang flood control corruption scandal, ayon na rin sa Office of the Ombudsman. Para sa Agenda, Hannah T. Billionario News Channel.
Binira na naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si PBBM kaugnay ng anyay pinakamalaking katiwalian. Sa higit 17 minutong video statement, kinwestiyon ni Singson kung bakit lumalala pa ang pagbaha sa kabila ng paggastos ng administrasyon ng halos 500 billion pesos para sa flood control. Sinisi niya ito sa Pangulo na siyang nag-aproba raw at may hawak ng desisyon kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Dagdag ni Singson, wala umanong malinaw na pambansang plano si PBBM laban sa baha at siya raw dapat ang mahiya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Pinaiimbestigahan din ni Singson sa ICI ang home province ni PBBM na Ilocos Norte. Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. May organisadong political operation para linlangin ang taong bayan sa gitna ng flood control scandal. Yan ang babala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ideklara ng korte na peke ang notaryo sa sworn affidavit ng Senate witness na si Orly Gutesa. Paniwala ni Ridon, isa itong premeditated attempt para guluhin ang investigasyon ng Senado. Giit din niya, dapat kasuhan agad ng DOJ si Gutesa at lahat ng nasa likod ng kanyang falsified affidavit. Surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa na nag-deliver umano ng flood control kickbacks kay dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Saldico. Peke man ang notaryo, hindi basta pwedeng isantabi ang sinumpang salaysay ni Orly Gutesa ayon sa DOJ. Samantala, dumadami naman ang mga DPWH official na gusto umanong tumestigo sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sa kabila ng falsified notary ng affidavit ni Senate witness Orly Gutesa, nilinaw ng Department of Justice na hindi nangangahulugang peke rin ang lahat ng mga detalyeng inilahad niya rito. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, totoo man daw ang notaryo o hindi, nananatili pa rin itong salaysay mismo ni Gutesa. But as far as Gutesa is concerned, kung yung sinasabi niya, ito yung salaysay ko, hindi naman magbabago yan kung saan na notaryohan o hindi. Di ba? Because the truthfulness or veracity is different from the fact that it is binding as far as he's concerned and insofar as third persons are concerned. Dagdag pa niya, valid ang naging oath-taking ni Gutesa nang magsalita siya sa Senado bilang isang witness. Doon sa Senado, nung siya nagsalita, siya ay pinanumpa muna. At yan, he's also bound by the oath that he took when he was in the Senate and when he testified before the Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Fadulion, hindi pa raw nila nakakausap si Gutesa. Hindi pa rin daw ito nagpapahayag ng kanyang kagustuhan na maipasok sa Witness Protection Program. Pero aniya, isa ito sa mga tinitingnan nilang posibilidad, depende sa magiging evaluation nila, sakaling makipag-ugnayan ito sa ahensya. Matatandaang hinatulan ng Manila Regional Trial Court na falsified ang notaryo ni Pechi Rose Espera sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Kasalukuyan itong nasa DOJ para maimbestigahan kung ano ang mga kasong maaaring isampa sa mga sangkot na individual. I think the case that was filed before the RTC was for the benefit of the notary, just to prove that I did not notarize that document, but it does not say that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies.
Nilinaw naman ni DOJ spokesperson Polo Martinez na hindi makakasuhan si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng falsified notary sa salaysay ni Gutesa, lalo na't hindi raw siya involved party sa ruling ng RTC. Samantala, sinabi ng DOJ na patuloy pa rin ang pagdami ng DPWH officials na nag-a-apply sa Witness Protection Program. Patuloy din ang evaluation ng DOJ sa lahat ng application. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Para masiguro ang ligtas na biyahe ngayong Undas 2025, nagkasa ng random drug testing ang Transportation Department sa PITX. Pero ilang bus companies daw ang nakatunog. Ang aksyon ng DOTR sa Agenda Report ni Andrea Salve. Kumpiyansa ang bus driver na si Tatay Estarlito na negative ang lalabas na resulta sa kanyang drug test. Isa siya sa higit 100 bus driver na pumila para sa random drug testing sa Parañaque Terminal Exchange o PITX ngayong araw bilang bahagi ng pagtitiyak ng Department of Transportation na magiging ligtas ang mga biyahe ngayong Undas. Confident kayo sir na negative po tayo? Oo. Wala namang Tayo ngayon kasi ang instruction ko sa kanila, dapat ang prioridad po natin yung long haul na travel. Kapag mahaba inyong biyahe, dapat meron kayong kasama na magmamaneho. May nakarating na ulat sa DOTR na ilang bus companies ang nakatunog sa random drug testing, kaya't hindi na pinatuloy ang kanilang drivers sa PITX. Pinapahanap na sila ni Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez. For one reason or another, no, we can just speculate kung bakit. Pero sabi ko nga po, dapat una, kuhanin yung pangalan kung anong bus companies yun para we can issue the necessary show cause. Ayon pa kay Lopez, hindi lang ipatutupad ang random drug testing ngayong Undas o sa anumang holiday season. Magtutuloy-tuloy din daw ito hanggang labas ng Metro Manila at sa susunod pang mga araw. Problema lang daw talaga ang pondo. Ang gusto ko po mangyari at hanapan po namin ng paraan na it will become a policy. Hindi lang po sa ganitong mga panahon, pero every now and then we should do random drug testing. Ang mga magpopositibo sa random drug testing ay sasailalim naman sa confirmatory testing sa PIDEA. Kapag nagpositibo uli roon, ito turn over daw ang driver sa PNP at babawian pa ng lisensya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Naka-heightened alert na rin ng DOTR para matiyak ang seguridad ng mga uuwi sa mga probinsya ngayong Undas. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, ipinatupad muna ang no-leave policy, lalo na sa PCG, na siyang nangunguna sa pagbabantay sa mga biyahe. We're okay. We're pretty confident. We're quite confident actually na handa na po ang ating lahat na facilities, mapapantalan, mapapaliparan, itong mga bus terminals natin, no? Libo-libong toll operator din ang dineploy para umasiste sa mga expressway. Patuloy naman ang paalala ng ahensya sa publiko na planuhing mabuti ang mga biyahe at tiyaking nasa kondisyon ang mga sasakyan. Tuloy-tuloy din ang pag-iinspeksyon ng Office for Transportation Security sa mga transport terminal. A royal couple makes a surprise appearance at 2025 World Series. Umattend sina Prince Harry and Meghan Markle sa celebrity-packed Game 4 between the Toronto Blue Jays and the Los Angeles Dodgers. The two even sat in the front row sa Dodger Stadium cheering on LA or Meghan's home team. Another notable celebrities there include Sydney Sweeney, LeBron James, and Donald Clover. The series is now tied 2-2 as the Dodgers lost the game. Chris Evans is now a dad. The 44-year-old Captain America star has welcomed his first child, the Portuguese actress Alba Baptista. The baby girl, born in Massachusetts, is named Alma Grace. Chris and Alba tied the knot in September 2023 sa isang ceremony sa Cape Town. They were first linked in January of 2022 and have largely kept their relationship private. Matapos sumadsad sa all-time low halaga ng piso, nakabawi kontra dolyar. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Bumalag ang Philippine Coast Guard sa Banat ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sinabi kasi ng tinaguriang Congress Miao na dapat nang buwagin ang PCG dahil isa umano ito sa pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno. Sagot ng PCG, iginagalang nila ang opinyon ng mga nahalal na opisyal pero unfair ang alegasyon ng kongresista. Kasama rin sa pinuna ni Barzaga ang pagbibigay ng PCG ng ranggo sa mga opisyal tulad ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon sa PCG Auxiliary. Paglilinaw ng PCG, hindi aktibong miyembro ang nasa PCG Auxiliary kundi binubuo lamang ng civilian volunteers. Nakahanap naman ng kakampi ang PCG kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ani Ridon, hindi na dapat pinapansin pa si Congressman Kiko Barzaga. Git niya, hindi ka-level ni Barzaga ang Coast Guard para sabihing i-abolish ang ahensya. Ginagawa ko nila lahat para sa mga kababayan ko natin, para sa bayan natin, at subjecting themselves to water cannons, to everything else that China and Beijing is launching against them. Diba? And who is Kiko Barzaga? Lumiyaw-miyaw lang. Diba? So, hindi ko magkapantay, mga kababayan, yung pagtatangin mo natin sa Coast Guard at kay Kiko Barzaga. Dumepensa si PBBM sa pasarin niya laban sa Beijing kaugnay sa sigalot sa laot sa ASEAN-China Summit sa Malaysia. Hindi raw siya nagbitiw ng mabibigat na salita, kundi nagsasabi lamang ng totoo. Kaugnay naman sa 2026 ASEAN Summit dito sa Pilipinas, handa raw ang Pangulo na imbitahan si Chinese President Xi Jinping. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. I will certainly invite him. That's for sure. I will certainly invite him, and I would make all of the efforts available, all of the ways available, the means that we have available to us. Handa raw si Pangulong Bongbong Marcos na imbitahan si Chinese President Xi Jinping sa 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. Matagal nang nagpahayag si PBBM ng kagustuhan na mapirmahan na ang South China Sea Code of Conduct sa susunod na taon kung kailan nasa Pilipinas na ang ASEAN chairmanship. And so, if we get to that point where President Xi will actually consider coming to the Philippines, it would mean that we have made significant progress. And that would be a great thing. That would be just a great thing. Meron ding paglilinaw ang Pangulo sa pahayag niya patungkol sa sigalot sa South China Sea sa harap ni Chinese Premier Li Qiang. I did not make a strong statement. I just laid out the facts. And that is what we do. I try always to just explain to everyone what is happening. Ito yung nangyayari sa amin. Kaya sana matulungan niyo kami. Sa kanyang talumpati sa 28th ASEAN-China Summit, binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng self-restraint ng mga bansa at ang pagsunod sa international law, kagaya ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng landmark 2016 arbitral ruling. Sinabi rin ng Pangulo na sang-ayon siya sa panukala ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na resolbahin ng issue sa loob ng asosasyon ng rehiyon. Sa Philippine hosting naman ng 2026 ASEAN, aminado ang Pangulo na overwhelmed siya sa preparasyon nito. Tinatayang 8 buwan na raw ang paghahanda ng bansa para rito. I'm glad that ang starting point natin, ang tingin sa Pilipino, yun na nga, chill. At madaling kausap. That's a big help pagka you're trying to find consensus. Aniya, mainam na maipakita ang best possible side na ito ng Pilipinas para makakuha ng most possible successes. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Nag-test fire ng ilang cruise missile ang North Korea habang paparating si US President Donald Trump sa South Korea. Ayon sa state media, lumipad ng higit 2 oras ang mga missile
bago tamaan ang target nito. Nasaksihan din daw ni North Korean leader Kim Jong-un ang missile test. Nasa South Korea ngayon si Trump kasama ang ibang world leader para sa 32nd APEC Summit. Dadalo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagpupulong na gaganapin mula October 30 hanggang November 2. Malapit nang mabuo ang trade deal sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea. Ito ang inanunsyo ni US President Donald Trump habang nasa South Korea, ang huling bansa sa kanyang Asian tour. Dati nang hiniling ni Trump na mag-invest ng $350 billion ang South Korea sa Amerika para makaiwas sa taripa. Looking forward din si Trump sa kanyang meeting kay Chinese President Xi Jinping na pupunta rin sa South Korea para sa APEC Summit. President Xi of China is coming tomorrow here, and we're going to be, I hope, making a deal. I think we're going to have a deal. I think it'll be a good deal for both. And that's really a great result. You know, that's better than fighting and going through all sorts of problems. Matinding pinsala ang iniwan ni Hurricane Melissa sa Jamaica. Si Melissa ang strongest storm this year so far. Dala ang hangin na umaabot sa 295 kilometers per hour. Nanawagan ngayon ng foreign aid ang Jamaica matapos ang hagupit ng bagyo. Jamaica's gone through what I can call one of its worst period. Our infrastructure has been severely compromised. St. Elizabeth is the breadbasket of the country, and that has taken a beating. The entire Jamaica has felt the brunt of Melissa. Bago sa Jamaica, tumama rin sa Haiti at Dominican Republic si Melissa. Cuba naman ang tinutumbok ngayon ng bagyo. Pinag-iingat ng DOH ang publiko sa iba't ibang sakit ngayong nagsimula na ang amihan season. May ilang paalala rin ang ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Narito na ang hanging amihan o northeast monsoon na magdadala ng malamig at tuyong hangin na mula sa Siberia at China. Dahil sa pagbabagong muli ng panahon at temperatura, dala nito ang paglaganap ng upper respiratory diseases. Ayon sa DOH, maaring tumaas ang kaso ng flu-like illnesses na may mga sintomas na lagnat, ubo, sipon, pulmonya at allergic rhinitis. Kaya payo sa publiko na magpalakas ng resistensya at ugaliing maghugas ng kamay para hindi magkalat ng sakit. Bukod sa upper respiratory problems, magdadala din ang amihan ng panunuyo ng balat, mata at ilong. Payo ng DOH ang paggamit ng lotion o moisturizer para hindi mag-dry ang skin at mag-lip balm din para sa panunuyo ng labi. Saline nasal drops naman para maiwasan ang panunuyo at pagdurugo ng ilong. Gumamit din ng artificial tears para hindi makaranas ng dry eyes. Makatutulong din ang glasses o shades bilang proteksyon sa malamig na hangin. At higit sa lahat, uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration sa panahon ng amihan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Hindi hahayaan ng gobyerno na umabot sa 60 ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito ang paniniwala ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort sa isang panayam sa Business 360 ng Billionaire News Channel. Dagdag ni Ricafort, huling bumagsak ang piso sa 59 level December last year dahil sa tinatawag niyang Trump factor. Ang pagbagsak naman ng piso ngayon ay dahil sa flood control scandal. The local monetary authorities, they have a good track record in stabilizing the peso. As mentioned, 59.00 has been respected for more than 3 years in September of 2022.
prior to that, for 18 long years, from 2004 to 2022, around August of 2022, it was capped at 56.50. So there's the track record. Sinagot na ng Malacanang ang tanong ng business community sa kawalan ng kahit anong tariff relief pagdating sa Philippine exports. Katatapos lang kasi na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, dalawang ASEAN economies ang pinatawan ng 0% tariff ni US President Donald Trump sa piling exports. Ang Malaysia exempted ang aerospace equipment, pharmaceutical products at iba pang industrial and agricultural products gaya ng cocoa at palm oil. Ang Thailand naman wala pa ring taripa matapos pumirma sa isang $20 billion trade deal para bumili ng energy, aircraft and agricultural products ng Amerika. Sagot ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, pinoprotektahan kasi ng administrasyon ng agrikultura ng bansa, lalo ng rice, corn, sugar at poultry industries. Dagdag ni Go, pinuksan ng Thailand at Cambodia ang kanilang ekonomiya sa Estados Unidos, habang ang Pilipinas, prioridad ang proteksyon sa industriya. Tomorrow is the day. Filipino foodies, i-reveal na po ang Michelin Guide ang kanilang first restaurant selection in the Philippines. The prestigious Restaurant Guide announced its arrival in the country last February. It said it was inspecting restaurants in the Metro Manila, Cebu, and nearby provinces for its 2026 edition. Sa beautiful day ng Billionaire News Channel, renowned chef and best-selling cookbook author Chef Angelo stressed how important of a milestone this is for the local culinary scene. Kasi it's all about overall experience. And in particular, the food, the quality of ingredients, the harmonious flavors, the philosophy of the chef. That's all taken into consideration. Okay. And I think we have so many restaurants and chefs right now that fit the bill. I hope it helps our tourism. It will bring in more people to try our food. And also, I think the Michelin will help standardize what's really good out there. Kasi right now, we don't have a barometer on ano ba yung hinahanap ng tao. What makes for a really good restaurant. So I think by having this ratings, we would know na this is what we should be striving for. Pagpapatibay ng ICC sa jurisdiction nito sa Pilipinas, inapela ng kampo ni FPRRD. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. All out na ang salin ng mga senador. Pero pagdating sa wealth declaration ni Cheese Escudero, may duda ang publiko. Narito ang agenda report ni Hannah T. The math is not mathing. Ganito ang reaksyon ng iilan sa pagsasapubliko ng SALN ni Senator Cheese Escudero. Sa lahat kasi ng sitting senators, siya ang may pinakamababang naitalang net worth noong 2024 na nasa 18.84 million. Nagtaka si economist Shelo Magno na mas mahirap pa pala si Escudero kay Senator Risa Ontiveros na may 18.99 million net worth naman. Tanong niya, saan daw kumukuha ng pambili ng regalo si Escudero para sa asawa niyang si fashion icon na si Heart Evangelista. Taong
2024, sa 39th birthday ni Hart, niregaluhan siya ni Escudero ng singsing na tingin ng ilan ay Paraiba Tourmaline Gemstone with diamonds. Sa parehong milestone ni Hart ay renewal of vows nilang mag-asawa. Ani Magno, ang estimated value nito ay $1 million o around 59.1 million pesos. Gara palang panluloko raw ang SALN ni Escudero, kaya maganda kung magsasagawa ng lifestyle check ang Office of the Ombudsman. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Escudero, pero wala pa itong sagot sa amin. Samantala, all out na ang mga SALN ng 24 senators. Humabol sa huling batch nang nag-release ang ilang minority members. Ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, nasa halos 165 million ang net worth as of June 30, 2025. Lumobo ito kumpara sa 2020 SALN niya na 36.27 million lang. May iilan siyang minanang commercial land at in total, nasa 74.3 million ang kanyang real properties. Wala pa raw rito ang share niya sa settlement ng estate ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Meron siyang personal properties na nagkakahalagang 16.7 million pesos, kabilang ang 5 sasakyan at iba't ibang shares at stocks. Member at stockholder si Senator Amy ng ilang business entities, kabilang ang Imelda Marcos Collection Incorporated. 10 naman ang itinala niyang mga kamag-anak, kasama si Representative Martin Romualdez. Hindi kasama sa itinala niyang relative si First Lady Liza Araneta Marcos, na ayon sa aming pagsusuri ay hindi official government position. 3 naman ang naitalang relatives ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kabilang ang kapatid na si Senator Pia. 109 million ang total net worth ng senador as of December 31. Kasama rito ang investments na nasa 30.7 million at cash on hand na nasa parehong amount. 2 lang na condo unit ang kanyang real properties na nasa 12.9 million at incorporator siya ng Philippine Art Nation Incorporated. Nasa 32.3 million naman ang net worth ng kapwa minority na si Senator Bato de la Rosa. Mas mababa yan sa itinala niyang net worth na 34.4 million noong 2020 at 33 million noong 2019. Nasa 8 milyon ang itinala niyang residential at agricultural properties at 7.4 million na cash in banks and on hand. May existing loans si De La Rosa na nasa 29 million. May capital contribution siya sa 2 loan association, kabilang ang sa AFP. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Yan ang tanong ni PBBM sa mga nababagalan sa mga investigasyon sa maanomalyang infrastructure projects ng gobyerno. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. But you have to take them to court. You have to present evidence. They have to be convicted. Depensa pa ng Pangulo, importante para sa administrasyon na dumaan sa due process at maayos na case build-up ang mga investigasyon. Dagdag ni PBBM, may opinion man siya sa issue, nirerespeto niya ang independence ng ICI. Inapela na ng kampo ni FPRRD ang desisyon ukol sa jurisdiction ng ICC sa kanyang kaso. Sa 4 na pahinang notice of appeal, iginiit nila na walang legal na batayan para ipagpatuloy ng ICC ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Hiniling din nila ang kalayaan ng Duterte Patriarch sa lalong madaling panahon nang walang anumang kondisyon. Naharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang war on drugs at ngayon nakakulong sa The Hague, Netherlands.
Ganap ng batas ang Anti-Pogo Act of 2025 na nagbaban sa mga pogo. Pinirmahan ni PBBM ang RA 12312 noong October 23 na siyang papalit sa RA 11590 na nagbubuwis sa mga licensed gaming operator at kanilang service providers. Sa ilalim ng batas, posibleng makulong ang mga lalabag ng 6 hanggang 12 taon at magmulta ng 300,000 hanggang 50 million pesos. Pero kapag public official ang nasakdal, maximum penalty ang ipapataw ng pamahalaan. Kung foreigner naman, deportation pagkatapos makulong ang aabutin nito sa paglabag sa Anti-Pogo Act. Car enthusiasts are again gathering in Tokyo for the Japan Mobility Show. From new cars to AI-powered technology, let's take a look at what to expect sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Ngayong araw inilungsad ang Japan Mobility Show sa Tokyo, Japan, kung saan eksklusibong binuksan ang mga exhibits para lamang sa media. Daan-daang miyembro ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumagsa sa Tokyo Big Sight. Pinangunahan ng Toyota Motor Corporation ang opisyal na pagbubukas sa pangunguna mismo ng presidente at CEO nito na si Koji Sato. Ayon kay Sato, ang layunin ng Japan Mobility Show ay ipakita ang mga inobasyon at teknolohiyang magbibigay daan sa mas konektado, mas malinis at mas ligtas na hinaharap ng transportasyon mula sa mga sasakyang dekuryente hanggang sa smart mobility solutions. Ang Japan Mobility Show ay dating kilala bilang Tokyo Motor Show na ginaganap tuwing 2 taon. Noong 2023, pinalitan ang pangalan nito bilang Japan Mobility Show upang ipakita ang mas malawak na saklaw na eksibisyon. Hindi lamang mga kotse, kundi pati na rin mga drones, robots, AI-powered mobility at iba pang teknolohiyang naglalarawan ng bagong yugto sa paggalaw ng tao at produkto. Isa rin sa mga tampok sa pagbubukas ng Japan Mobility Show ang paglahok ng ultra-bilyonaryo na si Akio Toyoda, chairman ng Toyota Motor Corporation at apo ng Toyota founder na si Kiichiro Toyoda. Kilala si Akio Toyoda sa kanyang advokasya na panatilihin ang puso ng paggawa ng kotse habang isinusulong ang electrification at future technologies. Sa okasyon, ipinakilala niya ang bagong ultra-luxury brand ng Toyota na tinatawag na Century. Ang branding na ito ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng karangyaan at inobasyon sa Japanese craftsmanship. Pinagkaguluhan din ang bagong modelo ng Toyota na Land Cruiser FJ. Mas maliit ito sa Land Cruiser pero may 4 na pinto kaysa sa tradisyonal na 2-door FJ. Inaasahang dadating sa Pilipinas ang Land Cruiser FJ sa 2026. Sa kabila ng mga sari-saring kotse, agaw eksena ang isang mala-airplane helicopter na kolaborasyon ng Toyota at Joby, isang American aviation company. Classified ito bilang eroplano dahil sa kanyang mga pakpak, pero ito ay fully electric at may 6 na propellers para daw mas tahimik at mas safe kesa sa tradisyonal na helicopter. Ngayong taon, mahigit 500 na kumpanya at organisasyon mula sa iba't ibang sektor ang kalahok. Hindi lamang automotive kung hindi may IT, robotics at telecommunications din. Ang tema ng Japan Mobility Show ngayong 2025 ay ang pag-explore ng future of mobility. Ang hinaharap ng mobility ay hindi na lamang tungkol sa pagmamaneho, kundi sa paglikha ng mundo kung saan ang bawat isa ay may kalayaan at koneksyon na gumalaw. Simula bukas October 30 ay bubuksan na ang Japan Mobility Show para sa malawakang publiko. Mula sa Tokyo, Japan, ito si Attorney Karen Jimeno para sa Billionario News Channel. Si Karen kasi is really into cars. It's so unusual for a woman, no? Yeah. A lawyer, a woman into cars. Correct. Di ba ano ka din? I used to race cars you before. used to race.
race car driver pala si Mateo, no? Thank you for the lunch. Oo. Yes. Alam niyo, kanina pa ako niloloko nila kasi marami kaming pinag-usapan na censored. Ako, hindi ako kasali doon. Doon sa lunch. O kaya, ang ginawa ni Pinky today, walang tigil, tuloy-tuloy na nakikibalita. Ang blind item ay... Yeah, at ang blind item, Willard. Mas malaman pa yung balita pag off-cam, actually. Off-cam, matindi. Pag nandito si Mateo. Maraming blind item tayo. Can we share one? Next time. Sige nga, Mateo, try. Ngayong Pero umaga. you're on your own, kid, ha? Next time. Let's find some facts before we share it. Facts muna. Parang salin. Paano naging ganun lang kakonte ang idideklara mong salin kung nakikita ng buong publiko na mas malaki doon ang kayamanan mo? Paano ba yon? And I was asking Willard, kasi siya ang ating parang Ernie Baron ng makabagong panahon, na tatanungin mo sa kanya, lahat alam niya ang sagot. Ano ang parusa pag nagsinungaling ka sa salin mo? Lalabas ko lang yung pyramid ko. So, may suspension for first offense and then dismissal from service sa second offense. Second offense. Yes. Ayan. But di ba, may dalawang Chief Justice na rin na napatalsik dahil sa salin. Wow. Kita mo si Ernie Baron. Are you a lawyer? No. Okay. Frustrated. Okay. Frustrated period. Mukha lang siyang lawyer. Oo. Pagtanggol mo kami, Willard. Kasi isa, under declaration, hindi dineclare yung kanyang dollar assets. Yung isa naman, hindi nag-declare ng certain years. So, napatalsik. Yeah. Nako, remains to be seen. Yeah. Okay. It's about time. Oo nga pala. Pero sandali, sabihin ko lang na the issue with the salin though is, how sure are we that you are honest with your salin? Di ba? Well, isa pa yun. Well, the evidence speaks for itself because yun na nga yung mga nakikita na ng publiko na pag-aari mong bahay, pag-aari mong mga sasakyan, pag-aari mong mga alahas. Pagkatapos makikita nila yung salin mo, ganun lang, di syempre, magtataka yung tao. Magtataka ang tao, hindi maniniwala. We are not sure of many things. Yes. Only the rule of law. Ayan. Kailangan may ebidensya, sabi nga ni PBBM. Ano ba yung sabi nila? Maano ang batas, pero yan ang batas. Malupit ang batas. Pero yan ang batas. Ang batas. 57 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Ako po si Mateo Guricelli. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.